Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay Monday edition ng Family Matters. At kami po ang inyong mga lingkod. Jonel Milan kasama si Tess Dimasin Milan po. Maria Teresa. Yes. Milan. At syempre ngayong araw na ito tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron tayong espesyal na panauhin upang ating mapakinggan ang istorya ng Panginoon sa kanyang buhay. Ito po ay wala iba kundi si Engineer Emer Cometa. Good morning, Engineer. Ay, mapagpalang umaga po sa inyo. Good morning po, Engineer Ate Emer. at saka Bishop. Maraming salamat po sapagkat siya po ay may trabaho po ngayon. Hinila lang natin sa kabilang building at malapit lang po. Ayan, at mamaya makikilala pa po natin siya ng gusto. Pero sa araw po na ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay na nakikinig sa atin sa programang Family Matters sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay kami ng Sambayanan. Isa kaming AM station ng Price Broadcasting Company, Philippines at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You can also listen or watch online through live streaming sa febc.ph sa pamamagitan rin ng Facebook page at YouTube channel. I-type nyo lang po 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo rin po yung napapanood. Yes, sa TV. Sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat ngayon din lang tayo napapakinggan. Tayo napapanood na rin po. At alam niyo po, 76 years na po ang FEBC Philippines. And through those years po, ay hatid ng 702 DZAS ang impormasyon, inspirasyon at instruksyon na ang laman ay ang mga mensahe ng pag-asa mula sa ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang elemento po ng aming broadcast ang transmitter. At alam niyo ba, ang transmitter natin po ngayon ay kailangan ng palitan para sa mas marami ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya kaagapay, samahan mo kami at suportahan sa ating transmitter project ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ipaalam nyo lang po, ang inyong donasyon ay para sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan ng pagbe-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio or i-text nyo lang po direkta na sabihin nyo ito po ay para sa transmitter project 0916-296-6620. Transmitting signal, transforming lives. At tayo nagkapasalamat sa Panginoon sapagkat alam po natin na ang Panginoon ay laging tapat. 76 years, wala tayong commercial. Wow. Samantala kung magko-commercial tayo, walang kaherap-herap ang pera ipapasok. Pero ang ating mga founder ay pinahayagan ng Panginoon that God will sustain the ministry nang hindi kailangan mag-commercial. Wow. Yung mga nabibless ay kakausapin ng Lord, sila mismo ang tutulong. And through those years, ang Panginoon talaga ang siyang nagpakita ng kanyang katapatan. Happy anniversary sa FEBC. At marami tayong stations po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at tayo nakakarating din sa iba't ibang bansa. Kaya siyempre, si Engineer ay baka merong babatiin. Binabati ko po ang aking may bahay na si Dia Cometa, ang aking anak na si Shaira at saka si Ayana at aking manugang na si Philip. At ang pananambahang UCCP Ellenwood Malati Church po. Wow. Happy listening. Happy watching. Yes, at yung wala pa kayong apo.
Wala pa po. Ayun. Matipid. Yes. At dalawang boys. 2 girls. Dalawang girls pala. Daughters. Ayan ba yung sinadya? Actually, 6 years yung pagitan nila. Kasi yung first pagkapanganak ni Mrs., lumabas yung kanyang mga sakit. Yung diabetic siya, and then yung blood pressure. So medyo, kami. High risk. High risk. Pregnancy niya palagi. Sa biyaya ng Panginoon, nasundan naman po. Yes. After 6 years po. At hindi nasundan pa. At humabol ng boys, wala na. Wala na po kasi because of yung condition niya. Parang yung magkaroon lang ng pangalaw, blessing. Yes, Dagdag na blessing na. Malaking blessing po talaga. Praise the Lord. At ang aming puntala kaya dito sa Family Matters, lagi namin hinahalo sa salita ng Panginoon. Kaya maya-maya babasahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ngunit babati muna tayo, no? Sino ba mabatiin natin? Binabati namin, of course, ang ating mga tagapakinig sa Hope of Glory Community, ang ating mga shepherds and duluces, ating mga pastor, at ganoon din ang ating mga kaibigan dyan sa Japan. Sila Canosa family, Galios, mga Garcia, at marami pa tayong kaibigan dyan, mga taga-TBC, Tokyo Baptist Church. At happy listening po, and happy Shepherd, watching Jesus the Loving Shepherd. Happy listening po sa inyo pong lahat. Binabati ko rin ang Metamorphosis School, ang aming team sa Mikawayan at sa Marilao. At tayo magsisimula na ng ating extension o branch sa tabi ng SM Marilao. Metamorphosis School sa CTFE. Ayan. At ngayon, para sa salita ng Panginoon, ay babasahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito po ang sabi: Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ulitin po natin. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ano ba ang reflection natin dito? Sa Tagalog muna. Ang sino man nakapag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Gusto mo kantahin natin? Sample pa sample. Huwag na lang. Huwag na lang. Alam nyo, napakahalaga na sa anumang pagbabago ng buhay, ito po ay nagiging posible at nagiging sustainable dahil nagsisimula sa loob. Palabas. Amen. Maraming tao nagsikap baguhin ang kanilang sarili pero they end up doing worse. Kaya pagka every January meron New Year's resolution na I resolve to do this and that. Pero later on, nababalik uli. At later on, dahil po frustration dahil nagagawa niya uli, ngayon, nasusobrahan. Kaya ang susi, makipag-isa kay Kristo. Yes. Pag nakipag-isa ka kay Kristo, babaguhin niya ang kalooban, ang loob. Beautiful. At lalabas ngayon yun. So, sabi nga niya, hindi yung, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay mababago. Hindi eh. Yes. Anong sabi? If anyone is in Christ, a new creation. Immediate. Wow. Immediate when you confess by your mouth that Jesus is your Savior and Lord, maghahari siya sa buhay mo. At hindi yung simula ngayon, hindi mo na gagawin to. Simula ngayon, hindi lang ganon. Kundi, dahil may kumikilo sa loob mo, wala iba kundi ang banal na Espiritu, dahil si Kristo ay nasa puso mo, ikaw ang unti-unti na makakatuklas, na nawawalan ka ng gana na sa mga dating gustong-gusto mong gawin. Kaya, bago ka na kasi. Wow. Hindi dahil binabago mo na sarili mo, kundi kaya ka nagbabago dahil bago ka na. Parang yung nagkakasalanan. Amen. Hindi tayo makasalanan dahil gumagawa tayo ng kasalanan. Hindi po. Tayo gumagawa ng kasalanan kasi makasalanan tayo. Yun po, di ba? Because of our simple nature, that's why it's easy for us to do yung mga evil things. So, ibig sabihin, dahil ikaw ay bago nilalang na, bago na rin ang iyong mga pananaw at ang buhay. Unti-unting you allow the transformed being to come out to manifest in your life. Wow! Basahin natin muli ang salita ng Panginoon na matatagpuan natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sa Tagalog, sino mang nakipag-isa kay Kristo, sino mang nakipag-isa kay Kristo,
ay isa ng bagong nilalang. Ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago ng tunay. Ayan ang musical, ha? Ang ganda boses ni Engineer, narinig ko ba? Oo, tumataan ka. Mahusay na, na senior si Engineer. Ba't tayo nangahas? Nangahas na naman kaming mag-asawa. Na talagang... Pasensya na po. Anyway, tayo nagpapasalamat sapagkat si Engineer nga ay binigyan tayo ng ng pahalaga yung ating pong imbitasyon. Ano na lang po, Emer na lang po. Si Brother Emer. Brother Emer, can you describe yung pamilyang kinalakhan mo sa amin? Sige po. Bali, ang buhay ko po ay sa ibang pananampalataya kami talaga. So, ginamit ng Panginoon yung aking tita na siya ay isang elder sa Ellen Malapit Church, tsaka yung tito ko rin, na imbitahin yung family. Actually, the Cometa clan. Ang ginagawa niya, first of all, magkakaroon kami ng parang gathering, Christmas gathering. Una, kumakanta lang ng mga hymns. The following year, naglagay na siya ng message. Tapos, susunod na year, nag-invite na sila sa sa church. Interesting. Pero bago itong magandang binabanggit mo sa amin. Musical lang family. Musical. Bago ito, ilang kayo magkakapatid? Bali, 3 po kami. 3. At ako po yung bunso. Ikaw ang bunso. At ang parents mo, ano ang kanilang kaabalahan? Bali, yung father, pareho silang government employees. Gano'n. Teacher yung mother ko, tapos public school teacher. 25 years old ang mother niya. Mamaya pupuntahan din natin yun. I like that part. Father, yung Ernesto Cometa Sr., government employee. Saan kayo lumaki? Actually, sa Samar po kami pinanganak. Katubig Northern Samar. Pero nag-migrate po sa Manila yung parents ko. Kasi medyo mahirap. Meron buhay doon. Noong time po noon, nandun yung mga bagyo. Doon po ang tinatamaan mga 60s, late 60s and 70s. Malalakas na mga bagyo. So, wala silang magawa. Sabi nila, mag-try tayo sa Manila. Kasi may mga kamag-anak na. Pinanganak na kayong 3 noon? Opo, sa mga edad ka nung nag-move kayo from Samar to Manila? 1970, mga 6 years old na po. Bata. 6 years old. Kaya Manileño si Opo. Dahil... Kung sa bahay, waray pa rin yung dialect namin. Kaya nga yung mga friends ko dati at saka classmates, pag pumunta sa bahay, nagugulat sila kung bakit parang automatic yung switching ng dialect. Tagalog ko sila kausap. Pag kausap ko yung parents ko, waray naman. Ayun, talagang kakaiba. Kakaiba po. Dahil iba, pag na Manila na, nalimutan na yung dialect. So talaga in-intention ni Mami at ni Daddy. Tapos sa inyong paglaki, curious lang ako, sweetheart. So kung tanongin, sa 3 magkakapatid, sino ang mas close? Sa akin. Sino ang ka-close mo sa dalawa? Sister ko po. Kasi yung brother ko, maagang nag-work sa abroad, sa Saudi. I see. Mga 76. So, kami ng sister ko magkasama talaga. So, yung sister ko na-invite ng tita ko sa church. Ang ginawa ng tita ko, kasi kumakanta, sabi nila, parang entry point para, kasi ayaw pumayag siyempre ng parents ko. Ayun ang entry point. So, sabi, maganda dito para yung mahasa sila kumanta, yung mga kaibigan nila, okay, kasi sa church base. So, yun, yung sister ko muna. And after ilang years, pagdating ko ng high school, second year high school, ako naman yung inimbita na sister ko to be in the church. So, nag-start kami sa youth choir noon. Youth choir. So, talaga ang pamilya mo kumakanta? Opo. Ayun. Sino? Si tatay, si daddy's mami? Yung mother ko po. Wow. Even up to now, pag pumupunta kami sa bahay niya sa Cavite, pag weekends, binila namin siya ng yung
karaoke ba na yun? Para at 95. Para kumakanta siya. Para yun yung parang libangan niya. Kumaya ko, papakita ko sa inyo yung video. Yun ang sikreto ng kanyang long life. Masayang puso, maawit palagi. Mamaya po, papakita namin ang video na yun ng kanyang mother. Hihingi natin sa kanya. So, yung pamilyang kinalakhan mo, ay, as I was listening sa iyo, I can imagine, pinalaki kayo na malapit sa isa't isa. Opo. Oo, dahil kahit nag-abroad ang kuya, kayo magkapatid ay very close talaga. What are the most important influence ng parents mo sa iyo? Bali yung... As a person, growing up. Growing up, ito yung parang we're trained to do yung mga gawaing bahay. Actually, mahigpit sila. Even pag hindi sila papayag na hindi, pagpupunta kami sa church, pag hindi tapos yung mga gawaing bahay. Talagang, yun ang marang rule talaga nila. House rule na kailangan tapusin mo muna gawaing bahay mo bago ka pagpupunta. Ganda. So, ganun po. And then later on, kasi nakapagtrabaho sa Saudi nung pagka-graduate, doon ko nakita na yung ginawa nilang training. Kasi wala masyadong adjustment on my part. Yes. Kasi kami yung naglalaba, nag-ayos ng mga gamit namin. So, sabi ko, yung iba nahirapan. Ibang mga tama. Pero ako sabi ko, parang okay lang. Ordinary lang itong pinapagawa sa akin ng parents ko. Sa mga nanonood at nakikinig sa atin na baka nagreklamo, habang pinaghuhugas ng plato, habang anak ko, ito si engineer. Nakita niya na talagang yung training na yun. Yes. Yung pagiging responsable sa mga house chores. Bukod doon, ano pang values and training na you appreciate the most kay nanay, kay mami, kay daddy? Actually, kahit nga magkaibang yung faith namin, hinayaan nila kami na magsimba. Pursue sa... Kasi nakita nila yung in a way, difference ng You become a better person. Actually, yung una pa lang in-invite ng tita ko, nakalimutan ko lang, yung brother ko. Kasi yung brother ko, eldest. Kasi una siyang napunta pala dito sa Manila. Nababarkada. Kaya ginawa ng pumayag yung parents ko din na pumunta doon para hindi siya mapunta sa mambarkada. Tama. Ayun, maganda yung boses. So, na siya sa choir din. So, pati siya na-involve sa choir bago nag-Saudi? Opo. And then, nung nasa Saudi po kami, we had the privilege, kasi nagkasama din po kami doon, to sing in the Daharan Protestant Fellowship. Ito po sa loob ng Saudi Aramco. Kasi bawal po kasi yung... Bawal. Actually, nakaka-attend din kami ng different underground fellowships. Pero ito po... Yung recognized. Sa loob kasi, syempre may parang internal agreement ang Americans and then the Saudi government. Na pumayag sila. Doon lang kami sa mga gyms. Gym yung nag-hold. Wow. So, nakasama po ako doon sa choir din. Kasi yung kuya ko kasama din doon sa choir. The singing engineer. So, talagang blessing po na nakasama kami. So, we love to sing po. Yes. Itong pagiging engineer mo, sino naka-impluensya niyan? Mga tito ko po. Kasi yung kapatid ng mother ko, mga engineers po. Engineers. The whole family of engineers. Si kuya at saka ang sister mo, anong kanila? Commerce yung brother ko. Yung sister ko, kare-retire pa lang niya. Nasa abroad ngayon, nasa America. Siya, doctor po. Pero before siya magpunta sa America, naging... missionary doctor po siya sa Yemen for 6 years. Bago po magkagulo yung Yemen. Kasi ngayon, wala na pong doon, hindi na inalaw. Pero for 6 years po talaga. Grabe po yung situation doon. Wow. Baka one of these days, pag narito siya, we will be maganda po siyang you to bring her here. Doctor. Marami pong experience talaga as a missionary doctor. Kanina nabanggit mo na yun nga, kayo ay naakay sa Panginoon ng tita mo at hindi mo binati yung pangalan ng tita mo? Na po siya. Kasama na po natin Panginoon. Si Tita Fe Alguso. Kasaang si Tito Ben Alguso na lang. Ayun. So, siya ang ginamit ng Panginoon sa si Tito Ben para at ginamit yung interest. Yes. Dahil interest sa music. Actually, sa Cometa Clan,
4 na po doon ang pastor. Meron pa akong pinsan na nasa Ellenwood Malati Church ngayon na pastor. Pastor Bobby Ayuso, yung anak po niya. And then may mga pinsan po kami sa dito rin sa Pilipinas. Actually, isang pinsan namin si Pastor Peter Banson. Nag-ano ata siya sa... si Peter, nag-abot kami sa seminaryo. Tsaka dito parang meron siyang meron program sa before. AG, Assemblies of God. Meron siyang segment. Yeah. Pero nung di ba naaya kayo sa church, ano yung naging entry point para mainawaan mo ang ebanghelyo? Bukod sa music, nung maipaliwanag sa iyo, ano yung meron po kaming yearly youth summer camp. Actually, blessing po talaga may planong Panginoon kasi nag-start po to 1979. And then 1979 dun po ako nag-start sa Ellenwood. Doon po nag-start yung annual youth summer camp 1979. And then meron pong film showing, natatandaan ko pa yung Thief in the Night. Opo, yun po yung popular na And then, ang nag-speak po sa amin, nagbigay ng challenge si Pastor Paul Lacanilao. I think nasa abroad na po siya. Pastor Paul. So, nag-ano po siya ng call for repentance and acceptance. And then, doon po talaga, iba-iba po yung naramdaman ko, and then sinuko ko na po yung buhay ko sa Panginoon. So malaki, kaya nga even up to now meron po kaming this coming June 10 to 14 meron pang youth summer camp. Natigil lang po ito nung pandemic. Opo. Pero ngayon na-miss po talaga nila. Last year nag-resume na ulit. So marami po actually nababagong buhay through that youth summer camp. Wow. Yeah, we're praying na marami pa pong mabago na mga kabataan. Nakakatuwa si Brother Emer, He's very loyal, sa church na pinagsimulan. Yung church na kung saan ginamit para makakilala. At ngayon, ngayon, bihira ganun Karamihan, lipat na agad, lipat-lipat. Ilan taon na kayo sa church na yung... 1970, so 45 years na po. Wow, 45 years. Pero ang lokohan namin, yung misis ko po, si Dia, ay doon na pinanganak. Kasi yung both parents niya, Ellenwooders. Tapos yung mga kapatid niya, doon na rin sila. Actually, yung dalawang kapatid niya nasa abroad ngayon, pareho pong pastor. Talaga. Ellenwooders. Serving the Lord together. Actually, si Brother Dan Andrew Cura, mga kuya po namin sila sa youth choir. Kasi Ate Eileen Cura po, naging choir conductor po. Kaya pala. Tapos kumanta pa tayo, lakas sa loob natin. Kaya pa we're blessed talaga na. Wow. Yung puntahan natin yung iyong love life. Anong pangalan ng buo ni Mrs. Ule? Si Dia. Ni Dia Orendain. Saan kayo nag-meet? Sa church? Sa church na po. Ayun. Wow. Kasi ano ba to? Love at first sight o na-develop? Wala. Magkaibigan lang kami. Kasi merong may tinatawag senior CYF. Ito yung mga high school. Before po, senior CYF for high school. Pero ngayon, meron na junior CYF, may senior CYF, may college CYF. So, doon po kami nagkakilala muna. So, kaibigan po. Tapos, nung nagsimula na yung siguro, yung, pa tawag doon, spark ng nung kami nagkahiwalay na, kasi aral na siya sa UP Los Baños. So, nakakauwi lang siya dito during weekends. Tapos, yun, ang sabi nga namin noon, mahirap kasi sulatan. Sulatan. Nagsusulat po ako. Hindi makarelate ang mga bata. Susulat kami. Tapos wala pang computer. Kaya talagang handwritten. Yes. Tapos papadala ko. Naalala ko kasi before going to school sa Mapua, dadaan ako ng post office. Tapos diretso sa school. Buhulog muna ako niyan. Sa main post office. Kaya nga po nasunog very memorable po sa akin. Hindi mo ako nasulatan sa post office. Inaabot mo lang. Hindi, nasulatan kita. Hindi mo inulog sa Pilpo. Katanduanes ako. Hanggang ngayon, lagi niya binabasa-basa yun. Iba pa rin ang love letter. Yung sulat ka mo yan, Tapos tinatago ko yun. Palitan na po kami kasi matagal pag 1 week bago 3 or 4 days bago yung biyahe. Tapos ganun din, pag sumagot siya after a week na rin.
Pero ang ganda ng foundation ng inyong relationship, yung friendship. Yun, oo. Kasama kami sa yung fellowship and then sa youth choir. Yeah. So, nung siya nag-UPLB, na mismo ikaw unang sumulat. Opo. Ay, you suddenly realize, I miss. Totoo pala. Ay, yung unang mong sulat, ano ang sagot? Una lang, syempre wala muna, parang nangungumusta lang. Yes. Titingnan ko lang kung tinetest ko yung waters, kung sasagot o hindi. Biglang sumagot. Doon na po nagsimula. Yan ang green light. Green light, tama. Go. Ito, ganito ang mga ligawan ng araw, mga bata cannot relate anymore. Namimiss po ng mga kabataan. Ngayon, text lang. Text lang at nagkakatalo na. Sabi nga, minsan, ang hirap pa po kasi hindi naman maganda sulat ko. Ang hirap po uulitin. Ngayon ma-check pa yung spelling Yeah. Noon wala ka na magawa. Kaya cross mo pagka namali. So, gaano katagal tong ligawan na ito? Actually, if I remember it right, mga na kami, malapit na kami mag-graduate noon. Sa 4th year. Gano'n na, yung nagsimula na yung ligawan noon. At pagkaraan nito ay nung kayo ay ikasal, ano ang mga challenges? So, ilang taon yung inyong engagement pala? 7 years po. Bago kayo kinasal. Actually, may test nga po before kami. Kasi nakapag-work ako sa Saudi, so nagkahiwalay kami ulit. Talagang for more than a year. Long distance courtship. Ngayon, long distance relationship. Ayan. Meron pa, aside from letter writing, nagpapadala pa kami ng cassette. Cassette. Ako, hindi talaga makarelate. Hindi na makarelate ang mga kabataan ngayon. Cassette tape, So, papadala namin yun. Minsan kakanta kami, sasalita kami, papadala namin yun. Tapos, after a week or 2, syempre matagal. Kasi international. So, saka ko marireceive. Meron din siyang recorded. Meron din po. Tapos naalala, pinakwento ko pa sa mga anak ko. Dati, pupunta kami sa isang booth na may mga coins lang kami, yung Saudi Real coins. Nakahilera yun doon. Tapos ilang minutes, babagsak yung para tuloy-tuloy. Stop yung iyong communication. Pero gano'n kahirap kasi sasadyain mo doon sa lugar. Yung overseas coins. Yan naman ang kagandaan ngayon, libre na dahil sa Messenger o kaya Viber, di ba? Pero ano po yung excitement Kasi parang pag narinig mo yung boses, parang kasi ang hirap hirap kumontak Sobrang hirap kumontak, Tapos na-imagine ko yung susunod na inisay nyo. Ano ba? Kami naman. Nakapila pala yung voice, Kami naman. Ako, mga kaibigan, napakahalaga ng magandang pundasyon sa relationship. Kaya talagang, if there is one thing na kailangan nating pagtulong-tulungan ng ating mga anak, ay yung mag-build talaga ng magandang relationship bago yung sweetheart relationship. That's true. At ito, magka-churchmate, magkasama sa choir, tapos Same na magkahiwalay, na-realize niya that they miss each other. So, may effort yung lalaki. At saka sa mga kababaihan, yan ang ating panawagan. So allow yung the paper of time na tinatawag. ang papel ng panahon na talagang pumanday, humubo. Kaya ito ay napakagandang hamon sa ating mga kabataan ngayon. Tsaka meron pa po kaming talagang nakita namin yung leading ng Panginoon. Kasi talagang sinurrender ko na rin sa Panginoon kung ano talagang leading niya. Kasi it so happen na dati sa sila nakatira, Malibay. And then kami naman nasa Ligarda. And then sila nag-transfer kami sa sa Quezon City. So sa may Batasan malapit. Sila naman nag-transfer sa Fairview. After a year. Malapit-lapit. Within vicinity. Tapos hindi pa kami hindi pa nagsusulatan pa lang kami. So nakita namin marang malapit na talagang pinagtatagpo kasi malapit. And then,
Sa school, yung fellowship namin sa InterVarsity Christian Fellowship. IVCF din ako sa school. And then siya din sa UP Los Baños. IVCF. InterVarsity Christian Fellowship. Sa kanila, State Varsity Christian Fellowship. So talagang sabi namin, talagang meron ng Panginoon. May common ground talaga. Yes. Yung ating prayer, mga bata, mga anak natin, maging bahagi ng mga Christian organization kung saan sila ay magtutulungan lumago grounded sa Word of God lalo na pong ngayong panahon na to. So ilang taong kayo nag-Saudi? More than a year din po. More than a year lang. Kasi babalik po dapat ako nung 1990, nagkaroon po ng Gulf War. Ayun. So sabi ko may plano siguro talaga ang Panginoon dahil pabalik na ako noon And then nagkaroon ng Gulf War, nag-escalate pa into Gulf War pala. Una, invasion lang Kuwait invasion. And then nagkaroon ng escalate to Gulf War. So hindi na ako nag-alis. So I tried to look for a local job. So blessing, binigyan ng Panginoon blessing. So nakapag-work ako dito. Then from there, parang nagplano na kami ni Mrs. na mag-settle down. Ayun. So, although by faith din yun talaga kasi wala naman kami ganong kalaking ipon. Sa ngayon, engineer, ang kabataan ngayon ay parang 30, ngayon napapakasal, Yung panganay ko, 30 years. So 27 po kami pareho. 27 din. Pareho po kami 27. Ako 28. Pero sabihin, maraming kabataan ngayon, parang takot sila na parang inuuna muna yung kanilang career, yung kanilang... Yung nga observation namin po sa search po. Mga late na. Kami noon, hindi pa namin sure kung basta tayo nagmamahalan, pareho naman tayo may trabaho, yun yung pero yun, ngayon, walangan, meron ka nang napatunayan, meron ka... may sasakyan ka na. Para sa inyong journey mag-asawa, how did you experience God's faithfulness sa early years na yan ng marriage? Actually, kasi nga by faith talaga yung namin, wala kaming ganong kalaking ipon. And then, yung part ng ipon ko nun andun ako sa Saudi, ay ginamit para sa pagpapagamot ng father ko. Kasi noong time na yun, nagkaroon siya ng prostate cancer. So, nagkaroon ng operation. So, gastos po yun. So, actually, para sa amin, it's a blessing na merong resource na nagamit. Yes, that's pero yun nga lang, wala talaga kami na naipon at that time. So, talagang, kami naman, by faith to. And then, nakita naman namin may mga makukuha kaming resources going towards the marriage, sa marriage namin. And even yung ito po, siguro, kwento ko na rin, yung papakasal kami, nagpa-reserve kami doon sa isang venue. Nung nagpa-reserve kami, after namin magpa-reserve, nagtaas ng 30%. Sabi namin, kung ito ay nagtaas ng 30%, ay hindi na namin kaya yun. So, malaking blessing po talaga na. Favor. Grabe po. Na-reserve, So, sabi na kung 30% yun. So, hindi namin alam kung saan kukunin yung 30%. So, yun po. Talagang, all things work together for good for those who love God. Totoo. Hatid ng Cross Every Border for Jesus International Ministries ang Power Touch Musical Crusade! Biyernes, July 12, alas 6 ng gabi. Sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Kasama sina Bong Endang Hermosa, Bishop Ariel Olieras, Michael Pacquiao, Empoy Marquez, Romel Guevara, Bishop Noel Pantoja, at Senator Manny Pacquiao. Para sa detalye, tumawag sa 0969-479-8212. Power Touch Musical Crusade! Kita-kits! Huntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat. Your daily dose of family information. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa amin sa Family Matters dito sa 702 DCAS. Kaya pinagpapasalamat and syempre sa napakagandang awitin na ating narinig. At ngayon po, tayo po yung magkapatuloy sa ating pong kwentuhan, family chat tungkol sa
Istorya ng Panginoon sa buhay ni Engineer Emer Cometa. Engineer, good morning po muli. Magandang umaga po ulit. Ayan. Bishop at ate. Ayan. Kami po ni Tess ay na-excite sa nadidinig namin kanina pa tungkol sa lakbayin po ni Engineer. Ano po, at doon tayo naputol doon sa sila ay by faith ay nagpakasal. Yung grasya ng Panginoon ay talaga naranasan nila sapagkat doon pa lamang sa reservation pa lamang, di ba? Pero hindi natin natanong kung ano, kung ano tayo dito, kanina natanong ko kung ano tayo dito, kung love at first sight o na-develop. So sabi niya na-develop. Yes, because of friendship. Yes, diba? Ngayon naman ang tatanungin ko, wala bang naging challenge yung kanilang relationship? Wala bang ibang sumingit na parang may mga panahon na nag-cool off, ganyan? At pareho po kami yung first namin eh. Wow! First and last. Yes. Parang pareho pala tayo. Ganun ang araw, ano? Oo, nga po, totoo po. Na-observe din po namin na ngayon po parang kakaiba. Yes. Iba na ngayon. Walang third party na rin mo. Walang to. Basta nag-engage ka sa isa, iniisip mo na, yun na yun eh. Gano'n, di ba? Parang dati po, the late Pastor Don Espina. Kasi naging choir director namin. Nag-speak din sa amin sa church. Palagi niya sinasabi no na, once you say I love you sa isang person, parang sinabi mo na, I'm ready to get to marry you. That's right. So yun po yung palagi natatak sa isip namin no na dapat pag nagsabi kami ng I love you dun sa isang girl, dapat yun na yun, parang gusto ka nang pakasalan. That's right. Ngayon po, hindi ko alam kung iba na po atang pero hindi, yun pa rin ang tinuturo natin. Yes. Yun pa rin natin tinuturo. At maganda siguro magbigay ka ng konting encouragement sa mga kabataan. Bakit ganun dapat ang perspective? Hindi yung tipong magbo-boyfriend, girlfriend para magka-boyfriend, girlfriend. Kundi magbo-boyfriend, girlfriend kasi ang tinitignan mo, marriage na. Ano bang encouragement mo sa mga kabataan? Sa mga kabataan po, mas maganda talaga na kasi kung hayaan natin ang Panginoon na manguna sa buhay natin, pati sa love life natin ay gagabayan tayo ng Panginoon. So, kung maganda kung ililid tayo ng Panginoon kasi kung talagang sino yung nararapat sa atin. So, ako, kasi prayer ko, Panginoon, alam ko naman na yung pagkakaloob niyo sa akin, ay pareho kami magagamit sa inyong kaharian, sa inyong ministry. So, yun po yung parang prayer namin. So, we praise God dahil, yun, nagagamit kami ni Mrs. Hanggang ngayon, nasa choir pa rin kami kahit malapit kami mag-senior. Sa Tagalog service kami. And then yung mga anak naman namin, sa youth choir sila. Mga bata pa. Pero before, nasa youth choir kami. Pag pinagkakaroon tayo ng banal na inggit. Kasi pareha kami, frustrated. We both love singing. Masarap po kumanta. Sa anong taong kayo kinasal? 1992. 92? January 25, 1992. A year after tayo kasalan. Pagkaraan ay nag-anak agad? 1993. Parang after ilang months. Tapos 1993 naman siya. Pinanganak yung panganay namin. June 1993. Sa inyong journey sa pamilya of your own ngayon, ano mga naging challenges na kinaharap niyo mag-asawa? Paano ba? Challenges. Siguro yung kasi ngayon yung mother ko kasi 95 years old na. Pero yung mother ko kasi yung father ko died in 2012. 84 years old siya noon. So yung mother ko ngayon 95 years old. Ang challenge kasi ayaw niya sa amin sumama. Kasi parang gusto talaga nila yung sila yung mag-isa. Ayaw nila mag-independent sa anak. So, yung sister ko, meron siyang bahay sa Cavite. Kami nasa Novaliches kami. So, dun siya tumira. So, ang ginagawa namin, every weekend talagang dumadalaw kami doon. So, may kasama naman siya doon and then may pinsan kami na malapit doon. And then meron din kaming kakilalang pastor na
Tumitingin tumitingin din. Si sister mo nasa Amerika, di ba? Nasa Amerika po silang mag-asawa. Yeah. So practically, your mom is alone, kaya lang ay blessed with somebody na may tumitingin. Kaya yung pang challenge kasi nakakapagod din talaga magbiyahe. Babiyahe kami ng Saturday morning papuntang Cavite and then we see to it na pag doon kami overnight and then Sunday before lunchtime dapat kasi pupunta naman kami sa church. Kasi afternoon service. Ministry namin afternoon hanggang gabi na kami sa church. So yun po yung challenge talaga. Plus although naglagay na nga po kami ng CCTV para naano ko po sa cellphone ko na monitor ko. That's good. Using technology. Tapos ang challenge pa po kasi for example may naramdaman siya. Katulad nung kailan last year. May naramdaman siya. E di tinawag yung pinsan ko. Sabi ng pinsan ko, Emer, gusto ikaw talaga nandito. Kaya takbo ako papunta. Galing Novaliches, mga 3-hour drive papunta na. So, medyo kinakabahan. Nagpe-pray na nga ako, Lord, okay naman yung mother ko. Kasi siyempre kakabahan ka rin. Habang nagbabiyahe ka papunta doon. So, yun pa yung mga challenges namin ngayon. And you were blessed with a wife na supportive din sa'yo. Opo naman. Para sa kanya mother-in-law. Opo. Diba? Wala pong problema. Mahalaga yung pagpapahalaga sa matatanda. Talagang I can imagine na yung anak ninyo later on pagka sila turn naman nila, it will be easier for them to take care of you also. Pero sa inyo bilang mag-asawa, bukod sa nanay mo, ay ano yung mga challenges ninyo sa pagkapalaki ng dalawa niyong anak, tapos sa inyong marriage, any challenges where you experience God's faithfulness? Actually, sa pagpapalaki, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil okay naman yung dalawa na involved sa church. Actually, at the early age nila kasi nasa Sunday school na. Hanggang sila naman ngayon naging Sunday school teacher naman sila. Tapos naging leaders ng sa youth. So, wala naman talagang problema. Mostly ang problem namin is on the health. Health. Kasi po yung si Mrs. po ay may sa kanya na sa breast cancer. Before po nung lockdown actually. Ang kwento po niya nung very challenging kasi nagkaroon siya ng buting nakita agad, sabi namin we praise God dahil nakita agad yung yung lump. Parang lump. And then instead na mastectomy, parang lumpectomy lang ang ginawa. So tinanggal lang yung And then ang stage niya na ay 0 to 1. 0 to 1 stage 0-1. So natanggal and then kailangan niya mag-radiation. And then a week before the lockdown, noong March 17 ata 2020. Nag-start na siya ng radiation. Kaso ilang sessions po yun. So, kailan i-continue. Lockdown. Yes. Pero sabi namin, challenging. By faith, kailangan natin gawin ito. Kasi sabi ng doktor, kailangan yung gawin. Kasi pag na-stop, marami na pong cases na nag-progress. Meron nga siyang sinabi na lately lang na parang after, kasi natakot sila sa pandemic, sabi ng doktor, after 2 years, naging stage 3 na. Wow. Kasi hindi na monitor. Hindi na monitor. Tapos sabi namin, kailangan by faith, punta pa rin tayo, araw-araw. So nakita namin yung pagpunta doon, parang ghost town talaga yung Manila. Kasi siya sa sa Cancer Institute sa UST. So doon kami pumupunta daily yun. Kailangan may radiation treatment. So for ilang sessions yun. So we braved the pandemic po. Sabi by faith kailangan natin gawin to. Nagpapasalamat sa Panginoon kasi hindi kami nagka-COVID nung time na nagpupunta kami doon. One time nga po, pagpunta namin doon, pag-uwi namin sa bahay, may news na merong COVID case sa UST Hospital. Sabi na, pagkatingin na kayo, baka naawa na isa sa atin. We praise God kasi talagang nakita namin kung paano kami iningatan at that time. And then, during the pandemic din po, required kasi siya ng doctor niya na parang quarterly kailangan may monitor, magla-lab laboratory test.
siguro ilang hospitals kami nagpunta na, binilang namin ni Mrs. mga 7 different hospitals kasi mahirap po magpa-schedule ng laboratory noon. Dahil pila po, tapos siyempre may social distancing. So 7 different hospitals po ang pinuntahan namin para lang ma-monitor. So ganun po yung very challenging po noong time na yan. Pero ang galing po ng Panginoon kasi grabe, hindi kami nagka-COVID, and then until now, yung huling test niya last month, clear pa rin siya. Wow, praise the Lord. Praise God. Although may parang 5-year parang medication pa rin siya tinitake po. Para wag mag-recur yung yung cancer cells. Ako, yun lang maranasan mo yung favor ng Panginoon doon sa naka-undergo sa mga procedures kabila ng pandemic. Talaga malaking biyaya ng Panginoon. Kaya kami po, pag nandun kami sa hospital, nagpe-pray nga kami kasi nakita namin yung mga papuntang COVID patients. Grabe ang mga na-experience itong mga to. Kasi yung family hindi nila mapuntahan kasi isolated sila. So makikita mo yung iba, mga pumupunta nun, umiiyak yung so sobrang talagang hindi mo akalaing mangyari yun sa atin. That's protected you and your kami nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon dahil yun talaga different hospitals tapos hindi kami nagka-COVID in spite of yung pandemic po yun. So almost mga 3 years na siyang clear po. Wow. Praise God. Although may mga laboratory test pa rin para lang to monitor. Kailangan ma-monitor. Ako, ano encouragement mo sa mga pamilya na merong health challenge natin? Ayun po, talagang sabi nga namin ni Mrs. malaking bagay talagang panalangin. Even sa amin, meron kaming yung weekly prayer meeting online sa church. Talaga meron kaming portion doon for healing, praying for for God's healing. Kasi marami po talaga may mga karamdaman. Pero we praise God kasi meron pong kami isang case doon na parang 50-50 na pero gumaling pa rin. So ang dami ng tube sa kanya. Pero ngayon naglalakad na, although naka-king sa church, pero naglalakad na siya mag-isa. So may maraming ganong cases po. So talagang panghawakan po natin ng Panginoon, ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Siya po talagang dakilang manggagamot. Praise God po talaga. So, ikaw ay naging nurse ng misis mo? Opo, kami po, mga caregivers. Talagang it's a great challenge, diba? Yes. Na nag-worry ka sa inyong kabuhayan at the same time ay yung kalusugan ng iyong misis. Pero yun nga po, ang nakita rin namin ni misis, reflection namin. Lalo ka rin kami napalapit during that time na, kasi palagi kami magkasama pag so, naging malapit kayo lalo sa isa't isa. Opo. Dahil sa, yan ang magandang pananaw sa mga pagsubok, mga kaibigan. Opo, totoo. Na ginagamit ng Lord. Bring you closer to each other and to God too, no? So, nakakatuwa din yung kailang mga anak, parang, they have less problems. Yes. Kasi, they use parang naging partner nila ang church in raising them, no? That's right. Although may mga problema din sila pero nalalagpasan naman po. Sa ating po mga magulang, tiyagain po natin silang dalhin sa church, para lumaki sila sa salita ng Diyos. At ito, magpoprotekta sa kanila. Kagaya ni David. May time pa nga po sa amin na yung anak namin, kasi may time na parang masama yung pakiramdam. Isa sa amin masama. Sabi ng reason ba yung pag masama pakiramdam, hindi tayo pupunta ng simbahan? Sabi niya? Sabi na, sige na nga, punta. Tapos meron pa kaming dahil yung isang anak namin sabi niya, baka masyado kang nape-pressure sa studies mo kasi may mga responsibilities niya sa church. Ang sabi sa amin ng anak namin, sabi sa amin ni Mrs., dito po ako masaya Wow. Sabi na, hindi na kami tapos sige na, okay. They are protected. Alam mo, ito ang pagkakamali ng maraming mga magulang. Diba? Na parang nag-aaral kasi kaya wala mo ng time sa church. Parang nasabi nila na sandali lang naman itong pag-aaral na ito sakripisyo mo na yung church life.
marami tuloy hindi na nakakabalik sa church. Hindi na nakakabalik sa kanilang Christian walk kasi kumbaga hindi naman pala ganun ka-importante. Pwede namang palang ipagpaliban. Narinig sa values ng magulang. Kaya kung ang magulang okay lang mawala sa church yung anak paminsan-minsan. Pagdating sa anak, hindi na okay lang paminsan-minsan. Ang dating sa kanila, hindi ganun kahalaga ang church life. Yes. Yun na. Kaya ito makita mo ay talagang involved sa choir. Diba? Yes. Saka natuwa nga po kami dahil sila 7 o'clock. So kami 3 o'clock. So ang ginawa nun, yung anak ko, kasi graduating siya, habang inaantay kami, dala-dala niya yung mga lessons. Magagawin niya sa school. Sabi namin, grabe, okay. Wow. Tindi. Yeah. Kaya talagang mga magulang, tiyagaan po natin, Tiyaga po talaga. Tiyagaan silang, dalhin sa church. At saka tayo din mismo, turuan natin sila ng salita ng Diyos, Kagaya ni David, sa Psalms 119, verse 9 and 11. Sabi niya, I have hidden your word into my heart so that I might not sin against thee. Ayan. How can a young man keep his way pure? Paano sila mananatiling pure? Dalisay ang buhay, malinis, kailangan ng salita ng Diyos. Yes. Makikita sa tahanan at saka siyempre dalhin sa ating church. The best way to promote, to protect our children from the influences of the world ay yung ating silang palakihin sa environment ng kapatiran. At tapos yung Word of God ay mababad natin sila. Bukod pa sa, lagi silang umaawit ng mga awitin, mga salita ng Diyos at mga awitin para sa Diyos. Paano nakatulong sa mga anak nyo sa kanilang mga lakbayin ang salita ng Panginoon, ang church life nila, sa kanilang paglaki, sa kanilang pagharap sa mga hamon sa buhay? How do you observe them na nakatulong ito sa kanila? Actually, nakatulong po ito sa kanilang pag-aaral. Even yung influence, kasi may mga peer pressure po sa school. Pero because of yung paniniwala nila sa Panginoon, and then ang maganda rin po kasi sa church kasi doon sila nakabuo ng mga kaibigan. Mga influences, So yun po yung parang may mga ate kuya. Filtered na. Talagang gumagabay sa kanila pag so malaking bagay po. Hindi even yung sa panganay ko pag pili rin niya ng kanyang mapapangasawa, pag-pray niya sa nasa loob din po ng simbahan. So we praise God dahil active din sa youth ministry. Parang Ellen Wood Balate Church is for Ellen Wood Balate Church. Hindi naman. Parang kasalanan pag kumuha ng iba. Hindi naman po. Nagkataon lang. Talagang doon na rin na-develop. Although yung kwento rin nung napangasawa ng panganay ko, sa iba silang church din. Kaso na-assign din yung kanyang father na maging conductor namin. So, since nandun na siya, lumipat yung buong family. Tapos, yung napangasawa nung, kasi pang ilan ba yung pangatlo ata yung manugang ko. Yung panganay nila, napangasawa din talagang mga mahusay. Kaya nakakatuwa din. Kaya nga meron din kaming parang family ministry sa church. Parang different parang stages ng para may mga age range po. Para po maalagaan din yung, kasi ang dami pong challenges. Even sa church po, marami pong problema din sa marriages po. Oo, lalo na ngayon, ang ating kongreso, pinasa na yung divorce law, di ba? Kaya mas malaki ang hamon sa atin. Malaki po talaga. Don't get divorced. Kumbaga, while divorce is already legalized, but don't consider it as an option. Without passing judgment sa mga nagpaanal at nag-divorce, sa anumang kanilang mga personal na sitwasyon. Nais pa rin natin patuloy na ituro ano sasabi ng Biblia. The Bible says that God hates divorce. So that's never the norm. Well, there are some cases na maaaring kailanganin to, pero never ever think that is now the norm. No. The norm is for the marriage to last habang nabubuhay pa. At hindi lamang mag-survive ang marriage, kung hindi
mag-thrive sa gitna ng mga problema. Yes. Kayo ba ng pagsasama ng iyong asawa, ano ba ang mga nakatulong para tumatag ang inyong pagmamahalan? Yan, una po talaga, ang Panginoon. Yeah. We pray together. Actually, may devotion time kami with the family. Ang challenge nga lang yun kasi iba-iba na yung schedule. Yes, pag lumalaki mga bata, no? Yung schedule. Tapos minsan may mga gabi na umuwi. So, very challenging. Pero pag nagkakasama naman kami, at least, sabi nga kahit nasa pagkainan kami. So, ayun po, yung basta palagi talaga magkasama kami. And we praise God dahil magkasama kami maging sa gawain sa sa simbahan, tapos yan sa choir, and then sa ibang sa family ministry. So magkasama kami. So yun po yung parang nagpapatag din sa amin bilang mag-asawa. Sa mga personality ninyo, kumusta ba kayo mag-asawa? Actually, magkaiba kami. Nga, yan. Magkaiba po kami. Sabi nga rin, opposite attract each other. Yeah. Can you describe your differences? Si Mrs. po ay late. Huwag ka mag-alala. Late na matulog. Huwag ka mag-alala. Wala naman si Mrs. dito. Ako po ay maaga matulog. Evening person siya. Ikaw morning person. Maaga po ako magising. So, ganun po. Pero may mga adjustments naman po ginagawa. Tapos, ano pa ba? Si Mrs. kasi for example, pag nagising yan, hindi agad yan action. Siguro parang muna sa nilay muna. Ako agad action. Ano ba? Pagising talaga. Sabi nga niya, naku, nagkakaedad na tayo, wag ka agad tatayo kasi baka mahilo ka. Sinasabihan din ako. So ganun po, may mga kaibahan. Pero sabi nga, complement. Complementing naman. Kasi sabi nga namin, baka pag pareho naman tayo, baka boring naman. Tama yan. So, si Engineer Emmer ay parang kahit nasa workplace siya, talagang dala niya yung talagang yung desire na paglingkuran ng Panginoon, even in his workplace. That's right. He brings the church sa kanyang workplace. Actually, yun po yung namin. May sa testimony. Sa testimony po. Kasi may nagtatanong sa amin nung college ko, palagi kami in-encourage, baka sinong gusto magpunta sa ministry. Meron po kasing sa amin nagpunta na missionary. And then ang challenge po niya sa amin at that time, sabi niya, ang hirap i-penetrate ang workplace. Kasi yung iba ilang na agad pag sinabi pastor, papasok sa workplace, missionary, pupunta saan. That's true. So sabi niya, I challenge you na yung sa IBCF nga mo na namin chapters na Mapua. I challenge you na gamitin kayo ng Panginoon sa workplace. Wow. Kasi may purpose ang Panginoon, bakit yan ang course na kinukuha nyo ngayon. And then siguro later on, magtatrabaho kayo. And then we praise God, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon kami ng reunion online. Sabi nga namin, parang 40 years na kami nagkikita or 30 years na. Doon lang kami nagkita-kita online. Sabi nga ni Kuya George Kapake, naging speaker namin siya. So George. Si Kuya George, sabi niya, buti, ito pala naging advantage ng nag-pandemic. Nagkita-kita ulit tayo. Dami ko na sa inyo hindi nakikita. So saka hindi ka nung kadali-gather. Opo. Physical. Biglang pandemic. Ngayon, natuto tayo mag-Zoom meeting. And then nung nag-usap-usap kami, ang dami na pong active sa ministry. Wow. Actually, meron na pong mga naging full-time sa ministry. And then, talaga sa workplace nila, kasi iba nasa iba-ibang places na kami. So, sa workplace, ginagamit din talaga sila. So, I praise God nga for that. Actually, nabanggit ko doon na si Brother Junji Marcelo, nung nasa isang work ako sa government. Na-invite ko po siya. Kasi, kaibigan siya ng brother-in-law ko. So, na-invite ko siya na share at saka kumanta. And then, yung weekend na yun, after that, nagulat yung mga kasama namin kasi nung Monday, news na nanalo si Brother Junji at saka si Gary V. Dun sa Aliw Awards pa ata yun noon. So, yung kinanta niya noon na hataw na at saka sa Yahweh, yun ata yung nanalo. Tapos nagulat siya,
Grabe pala yung in-invite mo. Na-realize. Antindi, sabi niya. Awardee pala. Tapos yung in-invite ko rin one time sa office, yung the late Delilah Justice Magtolis. Justice Delilah Magtolis. Na-invite din sa atin siya dito ni Brother Dan Andrew. Na-invite ko siya before, judge pa siya. Nung ini-invite namin sila, gumawa ng letter yung vice president namin to invite her. Judge pa siya. Nung nag-speak na siya, justice na siya. Na-promote kaya nagulat lahat. Talagang na-bless lang because ang topic niya sa family code. Yun parang expertise ni Justice Magtolis, the family code. So, sobrang na-bless even the lawyers na nandoon. Parang sabi nila, kakaiba yung justice na in-invite mo. Iba, parang takot daw sila sa ibang mga justices, yung iba yung dating. Pero ito, parang down to earth. Tapos talagang approachable. Sabi ko, kasi elder yan sa church namin. Si Elderwood. Elder po. Kita mo talaga. So, we praise God for her life. So, hindi dapat ikatakot ng mga kabataan ngayon na talagang naka-compartmentalize kasi yung isip na pagka yung career, yung ministry, weekend lang. Pero ikaw hindi talaga yung workplace. Dahil na rin sa discipler mo. Tinuruan ka na i-reach out yung mga tao sa workplace. Diba? Totoo. Maraming mga professional na ganyan. Hirap na mag-reach out sa mga kasamahan nila sa trabaho. At ito siguro isa sa gusto natin bigyantiin sa lakbayin ni engineer. Talagang ang buong buhay natin ay ministry. Walang dichotomy. Siya sa ministry, siya sa walang clergy, saka laity, ito pang pastor, ito pang hindi pastor, wala. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. We belong to a royal priesthood. Amen. And everybody is called to minister. Kaya ang trabaho ng mga full-timer, equip the saints para mas marami tayong maakay at magawang paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Praise God. This is very important. Malapit ka na kamo mag-senior, ano? Opo. Ilang taon pa? Actually, 6 months from now. Wow! Welcome to the club. Masarap maging senior. Malapit na tayo lahat. Ang asawa ko ay siya, senior na. Ako malapit na rin. Talaga. Next year. Pero siya excited na senior na asawa niya. Naiiklipilan niya Ayo nga po. Sa yung mga engineer, na younger engineer, na kagaya mo, na sumusunod sa Panginoon. Ano mapapayo mo sa ating mga young professional na hindi totoo na dapat ay hiwalay yung career at saka yung paglilingkod. Hindi dapat ay sabayan. What can you... Kasi iba, driven na kailangan ma-promote ako, kailangan maging successful, kailangan maging ito na ako. So parang naisasantabi tuloy yung Christian life, yung Christian walk. What can you encourage our people, our listener? Sa mga young people po, sa young engineers, basta para sa akin, hayaan yung gamitin kayo ng Panginoon through your profession. Kasi may purpose ang Panginoon kung bakit yan yung profession nyo ngayon. And then, sabi nga nila, sabi nyo kay Sister Maloy Malibiran, be a blessing in your workplace. So, malaking bagay po yun. Kasi minsan kahit hindi ka magsalita, pag nakikita sa gawa mo, yung attitude, character, marami pong nabibless talaga because of your life. So, nawa po kay mga young engineers ay makita ang Panginoon sa buhay nyo kahit saan man kayo nandoon. Bakit ba marami mga Christian sa workplace parang nahihiya o natatakot na to come out at saka maging aggressive na i-share si Lord sa mga ka-office mate? Yun nga po ang nagtataka ko. Sabi nga namin kung tama naman yung sinishare mo o hindi naman mali yung sinishare mo, dapat hindi ka mahiya. Yun ang ano doon. Bakit ka mahihiya? Never be ashamed of the gospel, sabi ni Apostle Paul. Lalo na tayo, ang gospel, the good news ng Panginoon,
talaga malaking bagay sa mangyayari sa buhay ng isang tao. Amen. Kaya na ating kanina, verse 1 Corinthians 5:17, talagang babago talaga yung isang. So, kailangan po talaga, kasi iba na, nag-iba yung galaw ng mundo ngayon eh. That's right. Iba na po talaga. Yeah. Kailangan talaga maging challenge din sa mga believers, sa mga mananampalataya, kung paano natin tayo to turn around ng world. Hindi tayo or vice versa. Tayo dapat ang magbabago sa mundo. Hindi tayo yung babaguhin ng mundo. We should not flow lang, kundi tayo yung buhay. Yung isda nakakalangoy against the current. Kasi buhay. Tama po. Pero yung patay na isda, they flow with the current. So yung tayo nakakapag minister sa office mate natin, workplace, by our testimony. Yeah. Ganun din by proclamation, di ba? Yes. Tapos pagiging creative, kagaya mo, nag-imbita ka pa ng singer, di ba? So, magiging creative. Talagang, minsan naman, Engineer Emmer, ang problema naman, ay, di isa, sabi natin, inuunay career, at parang ang church life ay maliit na bahagi lang. Pero nabigyan na din na hindi tama. Dapat sabay. Ngayon naman, yung iba naman, pag masyadong active sa ministry, hindi nabibigay excellence sa work. So, anong comment mo dyan? Dapat po rin kasi yung testimony natin sa work, kasama pa rin. Kung nabibigay natin yung best natin sa church, dapat mabigay din natin sa iba, kahit anong area sa buhay natin. Sa work man yan, sa community, sa family. Dapat best para sa Panginoon. Hindi yung 30% lang sa work, 70% sa church. So, dapat we have to give our best for the Lord in every area of our life. Yan ang paalala ng Panginoon sa Colossus. Whatever you do, work at it with all your heart as though you are working for the Lord, and not for man. Yes. Kapag gano'n ang ating motivation, talagang hindi mo isasangkalan. Yung magulang niya, naalala ko, sabi niya, supportive sa ministry siya ang parents, pero hindi ka alis ng bahay. Kahit ministry pa pupuntahan mo, na hindi mo tapos yung gawain bahay. Di ba? So, dala-dala niya ngayon, di ba? Kaya ngayon, sa workplace niya, best ang binibigay niya. Kaya yung pag nag-testify siya, pinapakinggan. So, this is very important. So, maraming mga kabataan ngayon, parang hindi nila, parang kung pag minister, pag hindi naman excellent sa trabaho, isa ba naman, excellent masyado sa trabaho, tapos simba uwi lang. So, ang hirap i-strike yung balance sa maraming kabataan ngayon. So, di ba? At, ito yung gusto nating bigyan din. Ito po si Engineer Emmer, he was able to balance. Napaalalahanan din tayo mga magulang, na pakinabang ang ibibigay sa mga anak na bibigyan natin talaga ng responsibilidad at dahil para sa kanila ring kabutihan, kamukha ni engineer na nakapunta sa ibang bansa, nagtrabaho, namuhay mag-isa, pero walang masyadong adjustment kasi marunong na sa buhay. They are independent and naging mahusay sa buhay pagka marunong ang bata at inasa sa bahay. At tandaan po natin na yung ating experience sa pamilya, lalabas yan. Tulad ni Engineer Emmer, yung kanyang karanasan sa pamilya, naging responsable siya. Diba? Naging, ika nga ay excellent worker siya sa loob na ng bahay. Kaya nang siya lumabas na, dala-dala niya yun. Hindi siya nag-adjust. Sabi mo kanina, yung mga kasama mo, nahirapan. Nahirapan po. Actually, yung during the pandemic kasi, meron din pong, yung ako lang yung allowed, yung Apple ba yan? Yung allowed lang na authorized person outside the residence. So, pag nag-grocery, napansin ko yung iba, binibideo pa nila sa misis nila yung hindi alam. Yung mga bibili nila. Sabi ko, blessing at ako, kami minsan ako namamalengke. So, okay lang. Hindi na ako nahirapan. Mga asawang lalaki, sama na kayo pag nag-grocery si Mrs. ha? Hindi, bahala ka na muna grocery. Ako magkakape muna ako pag inaantay kita. Para may kilala ako dyan sa tabi ko na ganyan ha. Kaya wala problema sa kahit pamalengke. Kasi even nung bata ako yung namamalengke. Wow. Namamalengke, nag-grocery. So, pagdating ko, sabi ko,
Okay, advantage pala. Yes, Sasama na nga ako sa'yo. Ayan, sasama na rin po pag namalegi ako. Basta bilis lang ang desisyon, ha? Kasi minsan, tagal mag-desisyon, Sige, sasama na ako. Ayan, sasama na. Basta usapan natin, bilis ang desisyon, ha? Huwag yung tagal-tagal na alin ba dito. So, pagkaraan, di bibilin. Iba naman mo bibili. So, at least pareho kami may resolution. Okay. Nako, talagang napakahalaga na nakita natin dito mga kaibigan, yung connectivity ng success in the workplace sa experience sa bahay mula nung pagkabata. Tapos ngayon, in between yung kanyang sariling pamilya, kanilang marriage, dumaan sa pagsubok kay misis, talagang nandun yung pagtawag sa Panginoon, naran yung paghingi ng gabay sa Panginoon. Talagang hindi kailanman binibigo ng Panginoon ang mga lumalakad sa kanyang palatuntunan. Kaya talagang maraming salamat at talagang ito ay ang ating panalangin sa lahat ng ating mga professionals. Ngayon, napansin mo sa mga young professionals? Ba parang mabilis magpalit ng trabaho? Ano? Opo, bali, actually hindi ng challenge sa amin. Napakabilis yung turnover po. And actually meron nang parang seminar noon how to deal with the Gen Zs and millennials in the workplace. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin po. So talagang challenging po sa sa part ng sa work. Kasi ang bilis po ng nila. Nananawa sila agad. Opo. Plus, ang challenge po kasi sa amin, medyo strict kasi sa Japanese company. So, yung iba pong hindi siguro sanay the environment. Kasi sa amin, bawal po yung mga mag-earphone during work. Tama. Sa lang, during break time, syempre. Pero during work, bawal mga music, bawal sa... Focus talaga. So may mga nakausap din ako before na nag-resign. Sabi nila, yun of the reason. Tapos plus the salary. That's right. Pag may konting diferensya, lipat na. Yun ang nagiging problem. Nako, kaya mga magulang, ang longevity ni Engineer Emer sa trabaho at success ay nakuha niya sa kanyang karanasan sa bahay. Mga maliliit na trabaho, pati pamamalengke, di ba? Napakahalaga po. He's a very loyal person. Loyal as a girlfriend, loyal sa church, loyal sa work. Workplace, Wow, ilan taon na kayo sa inyong 11 years. 11 years. At nako, maraming salamat. Batiin mo pala ang company niyo at ang Brother Robert. Robert. Hello. Andito na po ako. Doon sa Chiyoda, actually meron pong yung mga young people na nakakatuwa dahil meron silang pinut-up na Chiyoda for Christ. Wow. Fellowship doon, mga young engineers doon. Wow. So I praise God dahil nagpapatuloy yung gawain ng Panginoon through CFC ang tawag ng Chiyoda for Christ. Maraming salamat. Engineers for God. Nung kayo nandun pa sa kabila, ako yung nakapag-speak sa inyo 2 beses yata. Opo, pero ako hindi ako naka-attend. I had the privilege to minister. Ngayon sa pangwakas natin, nais kitang hilingan na ipanalangin mo ang mga kabataan, mga young professional, sa kanilang career, sa kanilang family life. Can you bless them with a short prayer? Sige po. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Panginoon, ako po yung nagpapasalamat sa pagkakataong itong pinagkaloob niyo sa akin upang makasama sila Bishop at si Ate Tess sa programang ito. Maraming salamat dahil alam ko po na patuloy niyong ginagamit ito upang ipahayag ang inyong salita at matulungan din Panginoon ang iba't ibang mananampalataya at maging bago pa lang Panginoon sa kanilang pananampalataya o bagong tagapagkinig at tagapanood. Maraming salamat dahil alam ko po Panginoon na gagamitin yung itong patuloy upang madinig at madama ng bawat isa ang inyong pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Panginoon, dalangin ko po ang mga kabataan ngayon, lalo na sa workplace. Dalangin ko po Panginoon kung paano sila mamumulat sa inyong salita.
kung paano nila, Panginoon, makikita ang kanilang purpose, Panginoon, kung bakit po sila nandoon sa workplace na yon, kung bakit po sila nandoon sa kanilang profession na yon. Maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, na patuloy niyo silang gagamitin. Amen. Upang lalong-lalo na, Panginoon, ang mga mananampalataya na nasa workplace ngayon, upang ma-share, Panginoon, maibahagi ang salita sa iba't ibang mga nagtatrabaho, Panginoon, sa iba't ibang kumpanya. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa gamitin niyo ang bawat isa upang matulungan din, hindi lamang sa loob ng pamilya, simbahan, muli maging sa komunidad, Panginoon. Yes. At maging patuloy, Panginoon, magsilbing ilaw at sanlibutan ang mga mananampalataya, lalo na dito sa aming bansang Pilipinas. Yes. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa lahat ng mga mananampalataya sa iba't ibang workplace, maging sa gobyerno man to o pribadong institusyon, nawa ay gamitin niyo sila upang patuloy na ibahagi ang iyong salita at sa gayon ay makita ang pagbabago ng bawat isa, hindi lamang sa panlabas, lalo na, Panginoon, pagbabago sa kanilang kalooban. Amen. Nawa, Panginoon, ang bawat mananampalataya ay makita ang Kristo na buhay sa bawat isa, buhay sa aming pang-araw-araw na gawain at buhay. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin na sa bawat paglakad namin ay kasama namin kayo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig at pagmamahal. Dahil kayo po ang unang umibig sa amin. Amen. At nawa, Panginoon, ang pag-ibig na ito ay maipadama rin namin at maipahayag sa iba't ibang tao. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa DZS, sa FEBC, sa gawain itong Family Matters. Maraming salamat po kay Bishop Milan, kay Ate Tess, kung paano nyo sila patuloy na ginagamit upang magpatuloy ang inyong gawain at sa gayon ay magpatuloy ang pagpapalaganap ng iyong salita, ang iyong pagmamahal sa iba't ibang tao. Muli, Panginoon, ang aming papurit pasasalamat ay aming inaalay sa tanging pangalan ng aming manunubos na si Yesu Kristo. Amen. Amen. At amen. Sayang natin na-request na sample. Oh, may. Isang chorus, mahal. Pwede pa ihapol. Pwede pa. Sabihin nga ng inyong favorite song. Yan ang ating closing. Isang chorus lang. Parte ng isang awitin ng ating pong singing engineer and servant of the Lord. Hallelujah. Sa kanilang workplace at sa kanilang simbahan. At tayo nagpapasalamat sapagkat sa ating mga taga-tumulong sa atin, sa ating broadcast, bago natin maninig ang ating sample. Salamat kina Miss Absi de Ferrer, kay Brian de la Cruz, kay Phil Lagtapon, kay Desa Magtunaw, production technicians, RTV team, broadcast engineers, at sa mga umagapay po sa atin dyan sa Bocaue transmitter site. Yan. At syempre, maraming salamat kay Engineer Emer Cometa ng Choda Philippines Corporation at ng Malate Ellenwood Church. At ngayon, mapapakinggan natin ang isang chorus ng awitin ng ating singing engineer, Emer Cometa. Actually, sa papuri din po. Ayan, sige. Kailan pa man. Ayan. Pagpasensya nyo na. Saglit lang. Kailan pa man ikaw ang aasahan. Wow. Kailan pa man ikaw ang siyang lakas. Lamig. Ang tanging tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay. Liwanag ka sa kawalang kulay.
Tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa'kin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka, sa sangandaang kinapapatiran ko, kailanman. O Diyos, pag-ibig mo, kaluluway, ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man, iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapahamakan, dakila ka, O Diyos, kailan paman. Sa diwa lang na magandang awiting yan, kami po nagpapasalamat sa inyo na umagapay sa atin dito sa ating broadcast sa araw na ito, dito sa Family Matters. Ako po ang inyong lingkod, Bishop John Milan, kasama si Tess Dimasin Milan po. At muli tayo nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at sa ating panauhin. Napakagandang awitin. Purihin ang Panginoon. Ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.